Mga kabida, isang magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Ito po, pag-usapan po natin, ito kung nakakalito po, kung sino ba talaga ang dapat i-credit, dito ho sa free tuition fee para ho sa mga college students. Sa ilalim po mga kabida ng Universal Access to Quality Tertiary Education Act o Republic Act 10931, mga kabida. Kasi po, maraming mga lumabas na pangalan eh. May mga nagki-claim na sila daw yung may akda dahil daw sa kanila. Yun, hindi ho maisabatas ito hong Free Tertiary Education Act, mga kabida. Eto, pakinggan muna natin. Ito hong naging testimonya, ni Prospero de Vera po, mga kabida, ang chairman po ng Commission on Higher Education, Kasi ang SHED po kasi yung implementing arm po ng batas na ito. At kailan po ito nagsimula na ma-implement, mga kabida, at kaninong administrasyon itong batas na ito na craft at naisabatas, mga kabida. Ito po, pakinggan po natin si Chairman Prospero de Vera. In the debates, and very close to the veto, I have to put on record, now, the men and women who really fought for free higher education. In the House of Representatives, when I called for a meeting, only 4 lonely souls showed up in the meeting. And I think it is only proper that they be recognized. Congressman Joey Salceda, Congresswoman Ann Hofer, Congresswoman Evie Escudero, and the Office of Speaker Alvarez. Only 4 lonely souls showed up in the meeting when we were talking about how to save the bill. The rest were just waiting for the veto. Literally. And the other one that I think we should really recognize is then Special Assistant to the President and now Senator Bongo. It was really Bongo who called me up, I think 4 days before the veto, and asked me to show up in the cabinet meeting to fight for it. And it was Senator Bongo who facilitated that the confidential memorandum that I will write will reach the President. So Senator Bongo, Speaker Alvarez, Senate President Coco Pimentel pushed very hard so that it will be explained properly to the President, and the President will see that it is fiscally possible to sign it. And so on August 3, 2017, I will never forget that date, August 3 of 2017, the bill will expire on August 5, 2017. So 2 days before its expiration and 4 days before the cabinet meeting, the President signed RA 10931. And things have never been the same since then. It is a testament to the leadership of President Duterte to send a message to the whole world, because we're the only developing country in a democratic system that is having free higher education. To tell the whole world that the best investment in the future is to invest in young people. That every peso given to free higher education is not an expense. It is not an expense.
It is an investment in the future of the country. So that message since 2017 is a message that we have tried our best in CHED and UNIFAST to implement. And in behalf of CHED and UNIFAST, we'd like to report to the nation that free higher education is in full implementation, fully funded, fully implemented per the IRR of the law. Ayun po, ang linaw. Okay? 4 na tao lang po yung binigyan po ng credit ni Prospero de Vera, mga kabida. Panglima na po ito hong si Senator Bongo. Okay? Ito po ay ipinasa at naging batas po, mga kabida, sa panahon po ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At malinaw po yung kanya pong pinasalamatan po, mga kabida. Unang-una, ito hong si Joey Salceda. Pangalawa, ito hong si Congressman Anhofer, si Speaker Alvarez, at isang kongresista pa po, Basta 4 po sila, At of course, ito hong si Senator Bongo. That time, siya po yung Special Assistant to the President po, mga kabida. Okay? At dahil ho sa pagpursige nitong mga taong ito at pagdepensa po, mga kabida, doon po sa anong tawag po dito, meeting, parang cabinet meeting. Kasi yun yung naging chance po, mga kabida, para po madepensahan po itong budget na ito. Kasi ang sabi po ni De Vera po, mga kabida, mismo yung mga economic managers ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, parang tutol po dito ho sa free education, Kasi daw it will cost 100 million pesos. Hindi naman po naniwala dito si De Vera po, mga kabida, na it will cost that particular amount, Kaya nga, ang sabi po niya, bakit po nasabi po ng mga economic managers na it will cost that amount, na wala naman po sa kanila yung listahan po ng mga enrollees. Nasa CHED po, So, ang nakakaalam talaga dyan kung aabot ba ng 100 million yung maaaring gastusin po, ng gobyerno para ho sa subsidy dun po sa mga estudyante. Mismo itong Commission on Higher Education, So, since hindi ho naniwala ho dito si Prospero de Vera, kaya isinulong niya ito, ipinursigi po niya ito, hanggang umabot sa point na pinirmahan po ng Pangulo after na idepensa po niya ito, mga kabida, sa cabinet meeting na ipinatawag po ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kaya nagpasalamat po si Chairman De Vera dahil sa ngayon po ay fully implemented na po itong batas at fully funded itong batas, mga kabida, Kaya na-enjoy ito ng mga estudyante po ngayon, lalong-lalo na po yung mga walang kakayahang makapag-aral po, mga kabida, sa mga pribadong kolehiyo, Okay? Tapos, itong tertiary act po, free college education, ay ginamit po ito parang political advantage po during campaign. Okay? May nag-claim na sila daw yung may akda ng batas na ito, doon sa kanila, naisulong itong batas na ito, Okay? Pero hindi naman po nabanggit yung kanila pong pangalan po, mga kabida, Doon po sa pinasalamatan po ni Chairman De Vera. Basta yung 4 lang po ang naging dahilan kung bakit naipasa po itong batas na ito, Panglima po itong si Senator Bongo po, mga kabida. Okay? Yun po yung malinaw po, Saka tigil-tigilan na po itong pag-claim ng credit, sa batas na ito, mga kabida. Ang dapat gawin po ng mga politiko po, since sila po ay nanalo, maghanap po sila ng batas na pwede ho nilang may pasa, na sila mismo nag-craft, mga kabida, para hindi ho makuha yung credit sa kanila, Diba? So, yun. Basta successful ang isang batas, dami na hong magki-claim. Okay, ewan ko po kung may contribution ba yon diyan po sa batas na yan. O baka isa lang po siya sa mga nag-craft pero hindi talaga siya yung author.
Hindi po siya yung principal author po mga kabida, no? Diba? So, yun po. Malinaw po yung sinabi po ni Chairman De Vera. Walang sino mang pwede hong i-credit dun po sa pagpasa po ng batas at pagperma po ni Pangulong Rodrigo Rua Duterte, ano, para po maging institutionalized na po mga kabida ito pong free college education. Ito pong apat na mga kongresista. I think kabilang ata ito hong si Coco Pimentel, ano? Kasi siya yung isa sa mga dumipensa po mga kabida sa panig po ng Senate, ano? Dito ho sa revelation po ni Prospero De Vera po mga kabida, no? Para matigil na po itong credit grabbing po mga kabida, no? So please comment down sa mga hindi pa po subscriber sa aking channel. Please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat mga kabida.